Narito na mga nagbabagang balita sa oras na ito. Naghain ng pangalawang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng progressive at civil society groups na inaakusahan siyang betrayal of public trust. May 3 articles of impeachment ang reklamo, kasama na ang mga alegasyon na naging institutionalized ang systemic corruption at patronage politics sa ilalim ni Marcos, pang-aabuso ng discretionary powers sa unprogrammed appropriations at kanyang direktang pagkakasangkot sa mga budgetary insertions at mga kalakaran ng kickback. Kasama sa mga isinumiting dokumento ay ang sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tinatawag ni Cabral o na Cabral Files at ang transcript na mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Inendorso ang reklamo ng mga miyembro ng Makabayan Bloc. Nitong Martes lang, inihain ang unang impeachment complaint laban kay Marcos ni Attorney Andre De Jesus na inendorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Itinanggi ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na nag-apply siya para sa optional retirement. Ayon kay Torre, sa media niya lang nalaman na naaprubahan na ang kanyang pagre-retiro kahit wala umano siyang pinirmahan. Sinabi rin niya na tatalakayin niya ang issue sa NAPOLCOM at kay Pangulong Marcos. Tinanggal sa pwesto si Torre noong nakaraang taon matapos niya umanong baliwalain ang resolusyon ng NAPOLCOM na humaharang sa kanyang utos na i-reassign ng ilang PNP officials. Si Torre ang kasalukuyang General Manager ng Metro Manila Development Authority. Sa kanyang pagre-retiro, inaasahang formal nang itatalaga si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang kasunod na hepe ng PNP at itataas na rin ang kanyang rango sa 4-star General. Sa media ko lang narinig yan. Wala akong mga request for optional retirement. Actually, may lumabas na order. Hindi ko lang sila alam kung authentic yun. Kasi hindi rin naman deliver sa akin personally. Optional, you have to request for it. Hindi po pwedeng unilaterally i-retire ka. May posibilidad na wala na sa bansa ang puganteng negosyanteng si Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito'y base sa pahayag ni Julie Patidongan, ang whistleblower sa missing Sabongeros case na nasa Thailand o Cambodia na si Ang, kung saan meron siyang itinayong online sabong. Pero hindi pa rin tinatanggal ni Remulla ang posibilidad na nananatili sa Pilipinas si Ang. Kumikilos na rin umano ang ilan para makansela ang passport ni Ang at pigilan ang kanyang pagbiyahe. Umabot na sa Bicol ang manhunt para kay Ang na nahaharap sa iba't ibang kaso kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Matapos ang halos 2 buwang pananahimik, naglabas ng pahayag si Senator Ronald De La Rosa sa kanyang ika-64 na kaarawan. Ayon sa senador, umaasa siyang manunumbalik sa bansa ang diwa ng pagiging makabayan. Naghihintay rin umano siyang mangibabaw ang katarungan at hindi ang panghihimasok ng mga dayuhan. Kung tunay anyang may mga kaso laban sa kanya, handa niyang harapin ang mga ito bilang isang Pilipino sa harap ng mga kababayan at hindi sa isang korteng banyaga. Tanong niya sa kanya mga kritiko naman kung bakit inip na inip silang maisuko siya sa mga dayuhan at bakit sila ang unang natutuwa sa anyay pagbagsak ng soberenya ng bansa. Sa huli, nagpapasalamat si De La Rosa sa lahat ng bumati at patuloy na sumusuporta sa kanya. Nobyembre pa huling nakita si Senator De La Rosa matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na umano ang International Criminal Court laban sa kanya. Naniniwala naman sina Senator Panfilo Lacson at Risa Hontiveros na dapat nang pumasok sa Senado si De La Rosa dahil wala pang aktual na warrant of arrest laban sa kanya. Nagsimula na ang Campus Job Caravan ng Department of Public Works and Highways para makakuha ng bagong engineer na magiging bahagi ng kagawaran. Ginawa ang first leg ng Job Caravan sa Mapua University sa Maynila nitong Miyerkules. Natuwa si Public Works Secretary Vince Dizon sa interes na ipinakita ng mga estudyante at fresh graduates ng universidad.
Ito'y habang nasa gitna ng kontrobersya ang kagawaran. Dahil sa mga maanumalyang flood control project na ayon kay Dizon, may 2,000 bakanteng posisyon ngayon sa DPWH at kailangan niya ang mga tamang tao para isikatuparan ang mga proyektong matagal nang hindi nabibigyang pansin. Tiniyak naman ni Dizon na kayang makipagsabayan sa private sector ang sweldo para sa kanilang entry-level positions. Nakakataba ng puso na yung mga kabataan ngayon talagang gusto pa rin makakontribute at kahit papano hindi pa nauubos ang pasensya at tiwala sa gobyerno. Isa ang patay at isa ang sugatan sa pamamaril sa Valenzuela nitong Lunes. Ayon sa suspect, sumabog na ang kanyang galit sa nasawing biktima. Ang karagdagang detalye sa selfie balita ni Bea Cuadra. Patay ang 47 anyos na lalaki at sugatan naman ang 62 anyos na babaeng senior citizen matapos barilin ng 50 anyos na lalaki sa bahagi ng Serrano Street sa Barangay Marulas, Valenzuela City pasado alas 2 ng hapon noong Lunes, January 19. Sa kuha ng CCTV, kita na nakatayo lang sa gilid ang lalaking biktima. Maya-maya pa, naglakad na papalapit ang sospek at binaril ang biktima. Ayon sa Valenzuela Police, pinaghihinalaan naman ng sospek ang biktima na sinusumbong at pinapahuli siya sa otoridad. Yung suspect po, matapos niyang sitahin yung biktima, dahil pinagdududahan niya po ito na pinapahuli po siya parang sa kalakalan ng illegal na droga, maya-maya ibinalikan niya ito at may dala na siyang baril at pinutukan niya ng isang beses na kung saan tinamaan sa batok yung ating biktimang lalaki. At yung bala ay tumama po at bumanda sa isang gate at meron pa pong isang tinamaan na babae sa kanyang kaliwang hita. Habang titinda po ako ng ukay-ukay, nagbiburang kami ng pinsan na bumibili sa akin, may narinig na lang po akong pumutok. Yun. Tapos inawi po ako ng pinsan kung pinatalikod niya ako. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng pulisya para mahuli ang sospek. Almost 2.5 hours po na hinanap yung ating suspect. At base po sa aming CCTV backtracking and forward tracking, nakita po namin na pagpasok po niya doon sa compound, hindi na po siya lumabas. Ginalugad po namin yung lugar hanggang siya ay maaresto sa kalapit na bahay mula sa bahay niya. Napag-alamang dati ng nakulong ang sospek at ang biktima dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Aminado naman ang sospek sa nagawang krimen. Sa pamilya ng biktima ko, pagamitin ko po yung pagkakataon na humingi po ng tawad. At sa tinamaan ng ligaw na bala, mabug na po yung galit ko, kaya po ito ang kinalabasan. Paulit-ulit na lang po yung ginagawa niya sa akin ng ganun. Nagandaan ko po talaga para sa kanya yun. Nakakulong na siya sa Custodial Facility Unit ng Valenzuela Police Station at nasampahan na ng mga reklamong murder, attempted homicide at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bea Cuadra, ABS-CBN News. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po, si Stanley Palisada. It starts out when we develop the plans. We have to make sure that the plans consider various elements like, for instance, positioning of the buildings, the kind of materials we use, etc. It goes into